Sana may magkamaling dingtong dada sa ma-inlove sa katulad ko. Neneng! Neneng! Tay? Ay, Tay! Ano ba yan? Puro TV ay natupag mo. Bakit walang pagkain dito? Ha? Tay, namalengke po kasi si Ate Rosemary. Hindi pa po dumarating hanggang ngayon eh. Ako nagugutom na ako eh. Paano ba? Di bali ho tayo, pagdating ni Ate Rosemary, magluluto ako agad. Bibilisan Ako ko. hindi na. Bumili ka na lang ng pagkain dyan kala Aling Pilar. Sige na, bili mo akong pagkain. Tay, ako? Bakit? Baka ako pagtawanan ako ng mga kapitbahay pag lumabas ako. Ay nako, Neneng, wala akong pakialam kung pagtawanan kanila. Basta bumili ka ng pagkain at nagugutom na ako. Sige na! Sige ho, Tay. Bilisan mo, ha? Opo. Hoy, nining ko ba? Ang aga-aga pa eh. Lumalabas ka na sa lungga mo. Oo nga. Nakakapanira ka ng araw ah. Masakit ka sa matang tignan. Ano ka ba? Di ko ba? Ano? Alis Tingin na. ka pa? Subi! Alis. Subi. Lumaki siyang napakamahiyain at mailap sa mga tao. Isang bilanggo siyang maituturing dahil na rin sa kanyang kabag-habag na kalagayan. Kahibangan ba para sa isang babaeng Kuba ang mangarap ng tunay at wagas na pagmamahal? Kasalanan ba kung maghangad siyang magkaroon ng sariling pamilya? Sapat ba ang pag-ibig upang mapalaya ang isang babaeng iginupo ng isang kapansanan? Mga kapuso, saksihan po natin ang kakaibang kwento ng pag-ibig ni Luisa Neneng Lopez. Neneng! Halika na. Iluto mo na itong mga pinamili ko. Neneng! Tay? Tay, asan po si Neneng? Si Neneng, ay inutusan kong bumili ng pagkain sa labas. Kanina pa nga yun eh, ala pa ba? Gutom na ako ah. Pinalabas niyo si Neneng? Ay, naku, Tay, ano ba naman yan? Mamaya, pagbalik niyan dito, umiiyak na naman yan. Malamang, tinukso na naman ng mga kapitbahay natin. Alam mo, wag ka nga mag-alala dyan sa kapatid mo. Malaki na yon, kaya niya na sarili niya. Para namang hindi niyo alam na Kuba yung kapatid ko. Alam kong Kuba yung kapatid nyo. Ha? Pero hindi ibig sabihin nun, habang buhay siyang magbuburo dito sa bahay. Uy, ang daya nito. Si Neneng Kuba oh. Ay, Uy, Kuba! Neneng. Tumayo ka nga diretso. Sige ka, magiging Kuba ka niyan. Kuba! Naliligaw ka ba? Di dito ang Manila Zoo. Si Neneng naliligaw! Ay! Kuba! Ano kayo ha? Bakit kayo na chinelas dyan eh? Wala kayong modo ha? Wala kayong mga modo? Ha? Titok yung kapatid ko? Hindi siguro kayo tinuturuan ng mga magulang niyo, no? Hoy, at sino ka para alipastahin ang anak mo ng ganyan? Kung ayaw mong tuksayin ng kapatid mo, italim mo sa bahay nang di makawala. Tara ka? Kaya pala, bastos tong mga bata eh. Bastos ang nanay. Bawin mo sinabi mo! Oh, ba't ko mabawi yung sinabi ko? Ay, totoo naman. Palibasa hindi galing sa mata. O, eto ka. Kala niya eh, urungan ko siya eh. Kapal nga ng mukha nun. Tanda-tanda na, ganun pa suot eh. Pwede ba naman yun? Kung inaano ka na eh. Ate, ano nangyari? Wala to. Napaaway lang ako dyan sa kanto. Paano naman eh? Ito si Neneng, naabutan kong tinutukso ng mga bata dun. Ay, nakialam yung magulang. Balatura lang ang urungan ko yun, no? Kasubuan na dun eh. Ayan, Tay, sinasabi ko sa inyo eh. Kasi kung hindi niyo naman pinilit lumabas si Neneng, mangyayari ba to? Sa'yo naman pala. Tay, kayo nagpalabas kay Neneng. Bakit ako sinisisi nyo? Ako ba umapit dyan sa kapatid nyo? Eh kung hindi dahil sa inyo, mangyayari ba to? Bakit? Kasalanan ko ba kung nagugutom ako? Kasalanan ko ba kung hindi nakapagluto yan si Neneng? Kasalanan ko rin ba kung naging Kuba yung kapatid nyo? Visit kayo ah.
Nagugutom lang naman ang tao ko pang sinisisi nyo ngayon. Bahala na nga kayo sa buhay nyo. Inom. Sige na ate, pasok na kayo. Malapit na maluto yung pagkain. Neneng, pagpasensyahan mo na ang tatay, ah. Alam mo naman yun. Mabilis talaga siyang magalit kapag lasing. Eh, bakit ganun? Sabi niya kanina sa akin, wala daw siyang pakialam kahit napagtawanan ako ng mga tao sa labas. Eh, naku, huwag ka maniniwala doon. Huwag mo sisihin ang sarili mo dahil doon. Alam mo namang mahal na mahal ka ni tatay, di ba? Mahal? Eh, bakit parang hindi ko nararamdaman? Siguro, iba lang ang paraan ni tatay. Kahit naman hindi niya sinasabi sa atin, nararamdaman ko naman na mahal niya tayo eh. Alam mo ate, naiinis na ako eh. Kasi, bakit pa ako naging kuba? Tapos, pati kayo napapahamak na. Alam mo, tingin nila sa akin, ang liit-liit. Pakiramdam ko, basura ako. Tapos si Ate Magdalena, kanina, muntik nang mapaaway. Puro kalmot nga eh. Galit pa siya sa akin? Hindi. Hindi siya galit sa'yo. At saka alam mo, Neneng, huwag mo na kaming alalahanin ni Ate Magdalena kasi alam mo, kapatid ka namin. Kahit anong mangyari, pagtatanggol ka namin. Siguro nga ganito na lang ang tadhana ko. Kuba na nga. Bilanggo pa. Dahil natatakot na makita ng ibang tao, lagi lamang nakakulong sa bahay si Neneng. Siya ang tagagawa ng mga gawaing bahay at tanging panonood na lamang ng telebisyon ang kanyang naging libangan. Neng. Ito, Frankie. Tawagan na lang kita para. Neng. Huy! Ako, ba't umiiyak ka dyan? Kasi ate, nakakaikot yung pinapanood ko eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Nunood-dood ka ng love story, tapos iyak-iyak ka naman. Hayaan mo na ako. At least kahit paano, napapasaya ako ng TV na yan. Papasaya ako ng lahat ng mga pinapanood ko. Kasi alam ko naman na hindi na ito mangyayari sa totoong buhay eh. Kahit kailan, hindi ko mararanasan na ma-in love. Ako ba naman? Nagsasalita ka ng ganyan. Ba, tinatanong pa ba yun? Tingnan mo nga itong itsura ko. Alam mo ate, siguro kahit kailan walang magmamahal sa akin, no? Yung mga pag-ibig na yan, sa TV ko lang yan mapapanood. Hindi yan mangyayari sa totoong buhay. Ako ba? Eh, totoo naman eh. Ang mga lalaki, pareho lang ni Itay. Lahat yan, pasagulero, singgero. Mukhang hanggang ngayon, nagtatampo ka pa rin sa nangyari sa inyo ni tatay no isang araw eh. Hindi naman ako nagtatampo sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganito itsura ko. Ano to?